Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo, kasama nyo sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At syempre kasama natin sa ating programa ang ating nagagwapuhang mga pare, paring Allison ko. Okay. Blessed weekend sa iyo. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Paring Jebo, paring Mark, at sa bawat isa na nakasama po natin muli sa programa pong ito. Okay, at kagaya ng nabanggit, si paring Mark, maraming salamat muli sa iyong presensya, paring Pastor Mark. Of course, magandang araw, paring Jebo, paring Allison. Ayan. Magandang araw sa mga tagapakinig ng ating programang Pare. Ayan, napakaganda po, no? Kasi, again, ang Pare is parenting and relationship enhancement, no? Na paminsan, ang nagiging problema sa mga relasyon, parang habang tumatagal, sa halip na na-enhance. We allow the mistakes, the hurts, the pains to take over. Yes. So, bandang huli, parang habang lumalaon, para bang sa halip na better, nagiging bitter as the years go by. Totoo yan, ha? Kasi naalala ko sa parenting, sinasabi nga nila, bakit daw, ito siguro na-obserbahan nyo to, yung mga tatay, pag tinanong mo, involved ka ba sa mga anak mo? Ang kadalasang sagot nila, yes. Yes, ako pa nga nagpapalit ng diaper niyan. Ako nagpapatulog niyan. Pero ang reference palagi, nung baby pa. Kasi wala pang palagi. Wala pang reklamo. Pwede mong diktahan. Pero nagiging strange yung relationship pag nandun na sa mga teenage years na naging independent na, may opinion na, may gusto na mangyari. So kadalasan, pag hindi natin alam paano i-restore yung relationship, ang tendency ng marami is mag-disconnect na. Yeah. Lalo na, natutunan natin, peer impact years, no? Age 12, na kung saan yung mga bata may natural tendency na pumunta sa kaedad nila. So, para bang feeling ng mga magulang, autopilot na yan, bahala na sila. Pero ang reality, yung presence natin is still needed. Yeah. Yun nga lang, sila, mas may affinity sila ngayon, na obvious affinity sa mga kaidaran nila, kaibigan, barkada. So, ang tendency, pag hindi tayo naging intentional to pursue them during this season, para bang, okay, bahala kayo sa buhay nyo, madali para sa akin kasi wala na akong ginagawa. Pero yun nga, ang danger naman doon is we can be absent in that season. Kaya talagang kailangan po nating maintindihan the seasons of our children, our season as parents, nagbabago yan, pero yung need sa isa't isa is always there. Yeah. No? Kaya lang yung expression ng how we meet those needs, importante yan. So having said that, no, pag-uusapan natin ngayon, passing hope to the next generation. Kasi again, being intentional, pursuing our children, we want to leave yung legacy din natin sa kanila na magiging maayos, no? Kailangan nating maging intentional in not only giving them encouragement from time to time na may pag-asa, kundi literally to help them tap onto, no, the source of hope, God Himself. No? So, how do we pass that on? So, yan ang ating gustong makita. Kadalasan, ang naipapasa natin, hopelessness. No? Kasi, buhay. No? Buhay, kahirap. Oo. Alala ko sinabi ni Pastor Mark, yung last episode, no, na minsan kung makanood tayo ng mga balita, wala na talagang pag-asa. Pag-asa tong May kasama pang reenactment. Buhay na ito. Minsan, tama yun, no? Actually, maganda yun kasi minsan di natin napapansin yung reaction natin na obserbahan nila, and sometimes maaring expression ng frustration natin yon, but sometimes we communicate something else. Hindi lang yung frustration sa nangyayari, kundi yung bang saan ba nanggagaling ang pag-asa ng tatay ko? Mukhang wala ng pag-asa ito, di ba? So gano'n, no? So yan yung sinasabi natin na merong kaibahan yung sinasabi sa naipaparating. Sometimes, without words, we communicate things. Yeah. And we also have to be mindful and, if better nga, intentional, no? Doon sa naiko-communicate natin. So, tingnan natin, no?
how important is it to pass on itong hope sa ating mga anak? Kasi sabi nga minsan yung mga reaction natin puro problema na nga ang nakikita natin. So how important is this? Paring Allison, how important is it to pass on hope sa ating mga anak? Hindi na tayo lalayo mula sa salita ng Diyos that faith is the confidence of what we hope for. Ibig sabihin, tinuturuan natin sa murang edad hanggang sa kanilang pagtanda, kanino ba sila aasa? To whom would they get their confidence of? Kung hindi sa Diyos lamang. Kasi kung ang confidence mo sa sarili, alam mo, darating ang time, limitado ka Tayo nga, mga tatay, sabi natin, kung ano man na ipangako natin sa ating anak, maibibigay natin. Ngunit, gustong-gusto natin, nandun yung desire, di ba? Pero yung kakayahan kung minsan doon tayo na-challenge yung ability natin to really fulfill the promise. Bunga marahil lang panahon, ng oras, hindi ka nakarating dahil na traffic, o kaya yung kakayahan mo sa finances, di ba? Kulang, biglang kinapos, mayroong mas emergency na nag-overtake doon sa pangakong yon na doon mo na ibigay yung budget. So, ito yung mga bagay na ito. Kaya mahalaga ang pagpapasa natin ng pag-asa sa kanila sapagkat sa murang edad, sa kanilang buhay, ay itinuturo na natin na sa Diyos at Diyos lamang tayo kailangan umasa. Sabi nga, He is the God of hope. No? Ibig sabihin, itong hope na ito, person to, sa Diyos lamang natin matatagpuan at wala ng iba. Kasi kung hahanap ka ng pag-asa sa ibang mga bagay, sa pandemic, tayo na mismo makakapagsabi, ang lahat makapagsabi, na-reveal ang kakulangan ng mankind. Na-reveal. Na tayo ay kulang talaga. It one snap lamang. Lahat ng ating mga siguro tinatanganan na pinagkakatiwalaan. Wala. Isang kisap mata lang, nawalan ng trabaho. Yung sasabi mo na, top 500 corporation itong pinagtatrabaho ko, nagsara Kasi ang pinag-operate lang yung essential Diba? Yung hindi essential, wala, close kayo, bawal. So, ganun po kahalaga yung pag-asa na maipasa po natin sa atin po mga anak. Sa mundo na punong-puno ng uncertainty, so it's easy to breed hopelessness. Kasi uncertain nga pandemic, walang security sa trabaho, minsan yung future. So, Pastor Mark, in a world of uncertainties, how do we pass to our children itong hope na ito? Well, again, kailangan natin na magtiwala. Yung hope nga, mention ko, 2 episodes ago, di ba, na-mention ko na the hope sa salita ng Diyos is a certainty. So, ibig sabihin, ang ating hope talaga ay nasa salita ng Diyos because God's word will not change it. So, we may see yung mga nangyayari sa paligid natin, maaring hopeless. Nakikita natin, of course, sa national news natin, may corruption, international news, may gera sa iba't ibang bahagi ng mundo. And therefore, it's possible na yung ating mga anak, even tayo, magkakaroon tayo ng sense of hopelessness. So, dapat i-anchor natin yung ating hope sa pangako ng Panginoon. Kasi may plano siya May plano siya sa daigdig, may plano siya sa hinaharap, and of course, sa pinakaplano niya is one day, yung kanyang kaharian, yung kanyang kingdom ay maghahari dito sa mundo. So therefore, doon tayo magpipin ng hope natin. At kung tayo ay nakay Kristo, ang pangako ng Panginoon, ay dadali niya tayo doon sa kanyang kaharian. It may not be easy. May mga challenges, may mga pressure, yung mga pinag-uusapan natin dati, may mga pagsubok. But definitely, God's plan is for us to bring us there. Ang plano niya ay maging, sabi nga ni paring Allison sa kanyang devotion, maging kawangis tayo, di ba? Yung devotion mo nung isang linggo, na maging kawangis tayo ni Kristo. Yun ang kanyang plano. Dahil hinahanda niya tayo sa hinaharap na yun So therefore, ang sagot ko doon is kailangan yung pangako natin, yung hope natin rather, ay dun sa pangako ng salita ng Diyos. Dun tayo mag-angkor. Napakaganda yun, yung connection sa pag-asa at pananampalataya. Kasi paminsan, ang mga magulang hindi nagkukulang sa pangarap para sa mga anak. Ang kulang sa atin yung kailangan para mangyari yung pangarap. Pangarap mo yung anak mo maging hopeful, magkaroon ng
lumalagong kaugnayan sa Diyos. Pero yun nga, ito isang bagay na hindi lang nakukuha sa isang salitaan, kundi sa example natin, sa exposure na binibigay natin, sa how we respond to the situation. So yung mga personal battles natin will basically be a model for them, no? Na napakahalagang ipakita ito. Sa araw-araw na pamumuhay, pwede rin nating bigyan sila ng mga small wins pagdating dito sa hope na ito, no? Halimbawa, how do they become hopeful, no? Yung consistency natin. No? Alam mo sa Bible nakakatuwa, no? Yung suffering may endure for the night but hope comes in the morning. Alam naman natin na ang gabi dumarating, pero merong umaga, no? Yung consistency ng umaga. Kagaya din sa Lamentations na kung saan sinabi doon, no, His mercies begin afresh each day. Yeah. So yung pagpapalit ng araw, ginagamit siyang illustration to bring hope. So yung consistency ng pagsikat ng araw, pagbalik ng umaga, yan ay nagpapakita na yung consistency is very important, no? At may connection talaga siya sa hope, no? So sa atin as fathers, how can we be consistent? Ano yung mga areas na we can show consistency? Maraming bagay, no? Unang-una dito yung gaano man kahirap yung buhay, you show up in the midst of, for example, mahirap magtrabaho. Dumating ako sa punto na when I was still working, I was living in Bulacan and yung office sa Makati. At there was even a time pag mga coding or whatever, but I still rise up in the morning, so early in the morning, about 4 o'clock in the morning, I need to be kung magko-commute ako kahit by car at least by 5 a.m. I need to travel na because of anticipating yung early traffic. So sa pagtatrabaho, I need to show up sa aking mga anak, ipakita consistent in my work, no? For them, consistent even in mga simple things, no? Small events sa life like dinner. Isa sa mga tradition din namin would be sama-sama kaming mag-dinner. So those are the times na kailangan hanggang maaari ipakita mo na you are present with them sa mga events nila sa school or maybe sa matter marahil ng sa aspeto ng kanilang buhay. May mga times, no, yung mga bata hindi ka agad yan magsasalita, but if you are always present with them, kilala mo sila, alam mo yung mga panahon na kung saan ay meron silang pinagdadaanan, sa kanila palang mukha ay maanigan mo na yon. So me as a father, I'm very conscious on that. Isa siguro sa pwedeng pinagpapasalamat ko sa Lord yung sensitivity ko sa mga panahon na katulad nito dahil sa kilala ko nga sila. Nakakausap ko sila. And when I speak to them, doon nag-uumpisa na nag-open up sila at may mga pinagdadaanan, marahil maliit lamang na pagkakataon katulad na nakaawa yung best friend or yung isang teacher ay medyo kakaibang pagtuturo, nahihirapan sila o nahihirapan siya. So ang mga bagay na ito ay naroroon ako. There was even a time sa isang church na pinag-aatinan, kailangan mag-audition sa praise and worship. Alam mo, may mga ganung mga pagkakataon at nakita ko wala pa yatang 30 minutes, lumabas na siya. Sabi ko, ano nangyari? Di ba? So, pinaliwanag sa kanya ang ganito, ganyan. So, naroon ako to comfort and to give assurance, to give hope, no? Na hindi kailangan basta, alam mo yun, yung magkaroon man lang ako ng pagkakataon, maipaliwanag at mapakita sa kanya ang tamang perspektibo. Yeah, maganda rin yung sinabi ni paring Allison, no? If I may, yung binabanggit mo, yung importante ng presensya, di ba? Yeah. Yung presensya. Lalo na tayo mga tatay, di ba? Yung presensya natin sa ating pamilya. Di ba? May kasabihan, di ba? That importante yung quality time. Yeah. Pero actually, hindi siya, it's not really true. Ang importante yung quantity time. Kasi if you have quantity time, yun yung presence mo, then quality time will happen. Yes. Kasi yung quantity time means kahit yung boring, yung wala naman kayong agenda, yung mundane, nandun ka lang, di ba? You're just present, di ba? Pag consistent ka sa mga ganun na mga panahon, then papasok yung quality time. Di ba?
Kasi nangyayari dahil sa kabisihan natin, iniisip natin, hindi, quality time, di ba? Date ko yung anak ko, date ko ng 1 oras, pagkatapos ng oras, kailangan ko magtrabaho ulit. Wala, how do you expect your child to open up to you, di ba? To share yung mga problema niya. Pero yung quantity time, yung dami ng oras mo, doon mo nakikita yung mga palpak, di ba? Doon yung meron siyang presentation, tapos he did not perform well. So yun yung panahon na you will, di ba, encourage him. Siguro dagdag ko lang, aside from yung presence, is yung isa pa importante, yung promises natin, di ba? Kasi we bring hope eh. Kung ang salita ng Diyos, yung promise ng Panginoon, is a certainty, dapat tayo mga tatay, yung promise din natin, certain. So pag nangako tayo sa ating mga anak, we make sure that we fulfill that promise. Kasi yun din ang problema eh. Nangako tayo, sabihin natin, next week labas tayo. O next week bibigay ko yung ni-request mo sa akin na bagay o regalo. Pero you don't fulfill your promise. So yun, hindi natin alam na subconsciously, yung mga anak natin, yun ang napoproject nila sa Panginoon yun. Na kung ang tatay ko mismo, hindi niya ma-fulfill yung promise niya, yung Diyos pa kaya? Diba? How can He fulfill His promises? So by doing that, we bring hope to them eh. Na yung salita ng Diyos, you can trust, di ba? You can be sure. Naalala ko yung isang parte ng lesson natin, sabi doon, we are God with skin on in the eyes of our children. No? Ang ibig sabihin po niya, hindi naman tayo Diyos, kundi yung pag-intindi nila kung ano ang Diyos, sino ang Diyos, anong katangian ng Diyos, they see that in the parents. No? Kaya kung permissive tayo, consistent tayo, may authority ba tayo, we basically create an image or understanding of who God is by the way we interact with them. So talagang napakahalaga yung mga nabanggit natin, And then siguro isa pang bagay din dito, yung pag nagkakamali tayo, paano tayo bumabangon doon, Kasi imperfect ang mundo eh. And sometimes kaya sila nagiging hopeless kasi ang tingin nila irreparable, impossible. Kaya alam mo, minsan sa relationship, especially kung matagal ka ng married, alam mo na hindi pwede maging maganda yung relasyon if there is no forgiveness, respect, understanding, acceptance, despite the imperfections. So, ibig sabihin, maaaring sa isang nagsisimula ay optimistic, walang magiging problema. Pero sa matagal na, alam mo na marami nagiging problema. Yan ang reality, hindi tayo nananakot. Ngayon, kaya ako sinasabi to kasi pag ang isang tatay ay hindi rin marunong kumilala ng kanyang pagkakamali, to make amends or to reconcile, to pursue reconciliation, magki-create tayo ng hopelessness pag may problema eh. Kaya minsan makikita mo, nagsisimula lang sa ayaw mo sa akin, ayaw ko sa iyo. Bahala ka sa buhay mo. So wala na. Parang nasira na yung relasyon at wala nang effort to reconcile. Kasi nga, lumaki sa isang environment na pagka ayaw na ng isa, walang nagpe-pursue ng reconciliation. Pag nagalit dun sa isa, they don't say sorry, they don't strive for reconciliation. Kaya nga sa Bible, 'di ba, sa Ephesians 5, sabi ron, as Christ loved the church, Ibig sabihin, yung tuloy-tuloy na pursuit ng reconciliation to the undeserving. Yun ang ire-reflect natin. And as we practice that at home, we are teaching our children resilience. Yung ganun pala, Hindi pala tapos na pagka nagalit na, pagka nagtampuhan na. Wala na. May pag-asa pa kasi we can pursue reconciliation if needed. We can apologize, we can make amends, or kung tayo naman yung nagawa ng mali o tayo yung nakagawa ng mali, we also do what is necessary. So, hindi natin nilalagyan ng tuldok. Kaya minsan mapapansin mo, maraming relasyon ang hindi nagtutuloy kasi nga parang they're just in the relationship for the good times. Pero they were not trained to handle yung tough times. At minsan nga, hindi nila nasaksihan na marunong mag-sorry yung tatay, yung nanay, dahil hindi nila nakikita to na parte ng pagkatao ng parents nila. So they assume na pag nagkagulo na, wala na ito. So they easily give up, wala yung resilience. So there is hope kasi yun nga ang nakakamangha doon, yung gamitin ba naman ng Diyos yung marriage ng imperpektong tao
to be the picture of His love for the church. No? Imagine, usually baliktad eh. We use the love of God as a picture of how to love. Pero sa case ng Ephesians, yung imperfect marriage natin is a picture of God's love for the church. Kasi ibig sabihin, yung constant pursuit of reconciliation. Kasi kung perfect, wala namang need sa ganun eh. Pero dahil nga hindi perfecto, kailangan may tuloy-tuloy na pursuit for reconciliation. And that gives hope, no? Yeah, Knowing gives na hope, may maaayos pa. Parang lahat ng relationship may pag-asa. Di ba? Yes. Hindi mo tinutuldukan, ika nga, na wala nang pag-asa itong relationship na ito. Sa balutan Therefore, maghiwalay na tayo. Or ngayon, sa panahon natin, kakancel ko na lang itong taong ito. Ay, cancel culture, no? Oo. So, and yun nga, parang by doing that, kino-communicate natin sa ating mga anak o sa mga tao sa paligid natin na wala na pag-asa, di ba? Yung mga relationship, there's certain relationship na hanggang dito lang. There's certain relationship that I keep. Yeah. Diba? So, Naalala ko yung sinabi ng isang leader ng ating panahon. Sabi niya, marami sa mga generation ngayon ay hindi relationally resilient. Kasi lumaki sa social media. Pag hindi kita gusto, unfollow, unfriend, ano pa ba? Block, report. Report pa. Ni-report. Ang daming pwedeng gawin. So, ang sabi niya, para bang nahubog yung generation ngayon that you can control what you see. that's right. Kung ano yung pleasant, sino yung gusto mo, at kung sino yung ayaw mo, pwede mong, you have many ways to get rid of them without them knowing. Pero yun nga, ang problem doon, it's not realistic. Sa totoong buhay, there's no such thing na unfollow kita, katabi kita sa opisina. Kasama kita sa bahay. Di ba? Teacher kita. Paano naman yon? So, ibig sabihin, yung mga henerasyon prior to social media, yung ating generation, aminin na natin, we have to do something. Otherwise, walang mangyayari. Yung mga nasanay sa cancel culture, walang relational resilience kasi nga, karamihan sa kanila, they have their own way of getting rid of you, no? Digitally. At doon nasanay na hindi naman totoo sa real life scenario. Yan ang nagiging problem, no? Kaya tandaan niyo po, kaya natin sinasabi to, not to criticize the generation. We're not making parabang na lahat sila ganon. Hindi naman po. Pero ang sinasabi lang natin na magkaiba tayo ng kinalakihan. And sometimes, if we do not factor that in parenting, we may overlook yung kanilang tendency na ganun pala sila na sa digital world you think na because you got rid of them okay na yan sa totoong buhay, but in reality ay hindi po ganoon. Kaya yung ating pag-strive for reconciliation gives hope kasi nakikita nila nasaktan mo siya, nakasakit ka, nasaktan ka, pero hindi doon nagtatapos. No, kasi meron pa merong way to reconcile, and God gives us the mandate to reconcile. Meron siyang hindi suggestion, utos. No? And as we obey God, we experience the benefits of that obedience sa relationship. So isa rin yun. And then, of course, when you try again after failing. Ito mahalaga to. Parang Allison, gaano kahirap magsimula ulit when you fail? Depende yan kung anong failure yan, no? May isang nakita lang ako immediately lang, naalala ko lang, hindi man actually failure, it's more of saying sorry, no? During lunch the other day, yung work from home kasi yung anak ko. So, ang nangyari is, how should I say this? Nagkikwento lang niya. Sabi niya, yung aso natin, nangalikot na naman sa CR. Kasi paborito nun, itumba yung mga yung basura, mga ganun, paglaruan, ganyan. Sa mind ko, nakapagsagot ka agad ako ng mabilis. Sabi ko, hindi mo kasi sinara yung pintuan. Sabi ko, hindi makakapasok sa CR yun. Kung sinara yung pintuan, nagtaas siya ng boses. Sabi niya, minsan ko lang naman hindi nasara yung ganyan. Sabi ko, huwag ka magtataas ng boses ka ako. Kasi sabi niya, accusatory. Yung yung sinabi mo. And sa bahay kasi, we are open na tuturuan namin basta respectful lang. Pwedeng mag-reason out and So, when he said that accusatory, hindi ko na maalala kung ano sinabi ko, pero sabi ko, because he said so, sabi ko, anak, sorry.
Oh, kasi nakakasakit pa eh. Sabi nga minsan ko lang din na isara yung pinto. Sabi ko, anak, again, sorry. Baka ikaw naman nagbukas ng pinto. Hindi ako. Again, Ako ba? Sorry. now going now sa failure, nag-iisip ako bigla ngayon kung ano yung pwede ko siguro maikwento sa ating mga listener. Pero siguro nakikita ko lang siguro yung sa general lang siguro sa aspect na to. Ayoko mag-imbento naman ng failure na hindi totoo. But generally yung failure, for example, failure sa even failure sa marriage, kasi may mga nakakausap ako na talagang nagkaroon ng issue ang kanilang buhay pag-asawa dahil ang lalaki extramarital, pero hindi naman siya author ng libro. Isang kaibigan. Pero alam mo, nakita ko kung merong totoong paghingi ng tawad, yung hangad mo na maisaayos ang pamilya mo, I think kayang maiayos. Yun siguro ang nais kong i-put across na mensahe sa atin lahat, sa lahat na po na nakikinig. Ang mahalaga lang po dito yung ideya lang na ito yung gusto ko. Nakita ko yung buhay doon na magulo, having an extra relationship, marital relationship, hindi ko gusto. Pangit pala yun. Magulo pala yun. Walang peace of mind doon. Lagi ako nag-iimbento doon ng dahilan. At naapektuhan ang aking mga anak. Ngayon, I would resolve na aayusin ko to. May pag-asa. Yeah. Going back to a situation na which is yung design ng Lord sa marriage, there is always hope at meron laging second chances. In fact, lagi ko po sinasabi, hindi lamang po sa turning of the year, kung hindi, God is a God of new beginning and God is a God of second chances. So, yun din po ang nais natin ipakita sa ating mga anak. That's why pinag-uusapan po natin sa mga nakaraang mga episodes natin yung we don't pressure our children sa kanilang po mga grades. That is also what we're doing. Kasi para sa amin, mahalaga po yung character eh. Yung nag-aral ka ba ng mabuti? Meron ka ba integrity? Kinikwento ng anak ko, nagkakapasahan ko minsan ng mga cheating sheet, no? O paper na pinapasa. Sabi niya, bakit gano'n ng professor namin? Parang palibasa may edad na, hindi napapansin na umiikot na yung answer sheet. Pero sabi ko, anak, ano ginawa mo? When it reaches me, sabi niya, I just crumpled it and wala na, sabi niya. So, doon ako natutuwa. Sapagkat ang mga bagay na katulad nito, even at times na kung meron man silang talagang bumagsak sila dahil sa nahirapan talaga sila sa particular subject na yon, but they showed integrity, they showed they studied hard sa subject na yon. I think that's fine enough to me. Dahil yung kasi yung magdadala sa iyo sa next level ng buhay pumasa ka nga pero hindi mo naman naintindihan kung ano yung pinasa mo kasi nangopya ka lang pero bumagsak ka pero nag-aral ka ulit, pinag-aralan mo, doon sa subject na yun, dalubhasa ka. Inulit mo ng 2-3 beses. Grabe ka. Di ba? Pwede ka na magturo doon. Parang ganon. Pero sa simpleng bagay lamang po, maganda po nating unawain na may pag-asa po sa buhay na to. Hindi po dahil sa sinasabi lamang namin, kundi ang Diyos po mismo ang nangangako po sa atin. Yan, napakaganda yan. Ano? And then, isa pang mahalagang aspeto din ito is how we shape the view of the future ng ating mga anak. Ano ba tingin nila sa hinaharap? No? Kasi sa totoo lang, maraming uncertainties. No? Yeah. Alam naman natin yan. At di naman tayo pwede magsabi na walang ganon. Pero how we respond to these uncertainties, how we view them, yan ang pwede nating i-contribute sa buhay ng ating mga anak. Does it mean hopeless na? Kasi ang daming uncertainties. Does it mean na dahil hindi natin kontrolado ang ibang bagay, hopeless na tayo? So, ang reality is how we approach itong tingin natin sa future and how we pass it on, ay yan din naman ang makaka-impluwensya sa kanilang pagtanaw. No? So, sa gitna ng isang mundo na punong-puno ng kaguluhan, nabanggit mo, Pastor Mark, no? When you listen to the international news, doon sa isang episode natin, gera, sa local news, corruption, sa
news ng barangay. Meron din, no? Mga chismis-chismis. Meron din, yan. no? Mga Hindi nag-aaway. hindi nagbabayad ng utang. Oo, nako, hindi nawawala yan. Para mawalan ka ng focus sa mga problema, nag-social media ka na lang. May problema pa rin. No? So, hindi nawawala. So, sa gitna ng lahat ng ito, no, na talagang para bang kahit ayaw mo sa problema, lalapit siya sa'yo. How do we present a secured future, no? How do we picture that, no, yung secured future sa ating mga anak na habang pare-parehas tayong humaharap sa gitna nitong mga challenges na ito. Yeah. Well, medyo mag-segue din, magko-contribute ako dun sa shinare ni paring Allison kanina, no, and medyo konektado dun sa question na yun na yung sa reconciliation, di ba? Kasi importante siya na, kung tayo ay anak ng Diyos, tayo ay Kristiyano, of course, komandang Panginoon yan, di ba? That we forgive, di ba? We forgive others. Kasi very strict yung warning ng Panginoon. If you don't forgive others of their trespasses, God will not forgive you. And of course, very obvious, ayaw naman natin na hindi tayo patatawarin ng Panginoon. So therefore, naniniwala ako kung ikaw ay anak ng Diyos, you want to reconcile, di ba? You want to forgive. Pero yun nga, because yung experience mo, andun yung sakit, andun yung pain, ayaw mong, in a sense, ayaw mong kausapin, kinakancel mo, you build walls, and I think yun yung yun yung parang word, you build a wall around your heart towards that person. Ibig sabihin nun is, yung sinasabi mo, hanggang diyan ka lang. Di ba? Hanggang diyan ka lang. Yun yung pader Pag lumagpas ka sa pader na yun, ay hindi pwede. Hanggang diyan ka lang. So, in other words, ayaw kita makita, di ba? Siguro, pag linggo sa church, okay. Pero sa small group, hindi. Parang gano'n, di ba? Meron kang boundaries. And I think the key there is you need to be open. Di ba? And I understand kasi marami napapa-counsel sa akin, Pastor, sakit ng ginawa sa akin itong kamag-anak ko, ng kapatid ko, and for my mental health, sinasabi nila, medyo mag-disassociate muna ako. Okay, I understand, okay, and you are experiencing pain, but you still have to wrestle with that issue, di ba? Na kailangan mong mag-reconcile, di ba? Kailangan mo, kasi pinag-uusapan natin, you want to bring hope, Yeah. di ba? So ngayon, ang ibig ko na sabihin, you need to open your heart. You need to open your heart to the possibility that reconciliation can happen. Yun lang naman yun. And you control what you can control. What you cannot control, you leave it to the Lord. Yeah. So what you can control is you forgive. Yeah. What you can control, you extend grace. What you can control, you extend compassion. You open up, you begin to have conversation, di ba? Kakamustahin mo, maybe, yung mga gano'n. Ngayon, kung ayaw ko niya kausapin, wala ka na magagawa doon. But you are accountable to the Lord. And in connection doon sa question na yon, kasi gusto natin mag-communicate ng pag-asa diba? Sa mga anak natin, sa mga tao sa paligid natin. Kung tayo pa lang, yung buhay natin, yung the way we make decisions, wala tayong pag-asa, sa relationship, wala tayong pag-asa sa future. Ibig sabihin, lagi tayong negative. Nakukuha yun ng mga tao sa paligid natin. Parang, what I'm saying is, kailangan tayo, lalo na bilang mga tatay, bilang mga leader, kailangan punong-puno tayo ng pag-asa. To the point na, only by God's grace, hindi ko sinasabing madali yun. Yes. Pero, without God, it is really impossible. Amen. Pero, tandaan natin, yung mga anak natin ay tinitingnan tayo. Di ba? Yung mga tao na sumusunod sa atin. Di ba? Mayroong mga tao na nakikinig sa atin. Takatingin sa atin how we respond. So, kailangan ipakita natin yun. Kasi kung paano tayo makitungo sa kapwa natin, sa mga anak natin, makitungo sa ibang tao, paano tayo mag-respond sa mga nangyayari sa paligid natin, natitake nila yun nahahawa sila dun So, importante na tayo, kahit hindi natin maunawaan at may temptation tayo na parang, Lord, may pag-asa pa ba? Di ba? May pag-asa pa ba ang buhay ko? Kailangan we should cling on, di ba, sa pangako ng Panginoon. And only by God's grace can we do that. Napakagandang katotohanan yun. Kaya nga talagang napaka-importante po that we always point them to God. At yan ang ating source. Kasi sa totoo lang, yan naman talaga ang pagmumulan. So the more we pass on our faith,
the more we pass on hope, no, sa kanila. So napakalaking bagay yan. Kaya ang Panginoon ang pagmumula ng ating pag-asa. Ngayon, isa pang bagay na napakahalaga din dito is that when we talk about hope, no, it points beyond the present. Yeah. Kasi sa totoo lang, halimbawa as parents, no, we struggle with health, no. Naalala ko nga, sabi nga nung isang nabasa ko, once na nakaranas ka na ng mga deterioration due to age, no, yung bunga ng pagtanda, may mga sakit na hindi na gumagaling no? May mga parte ng kalusugan na hindi mo na mare-restore, no? Ibig sabihin parang downhill na yon from there, no? So, how can you be hopeful samantalang dumaranas ka na nung deterioration? Kung nung araw nagba-basketball ka, pag tumalong ka, inihintay ka nilang mag-landing kasi ang tagal mo sa ere, no? Ngayon pag tumalong ka, inihintay nilang umangat ka kasi hindi ka pa, kanina ka pa tumalon, hindi ka pa umaangat. Climate change na lang sisihin, no? Pero ibig sabihin, yan na yung reality. So again, kaya nga sabi ko, no, talagang magkakaroon ka ng pag-asa sa Bible kasi sinabi nga sa Psalms, no, yung health natin may fail, we may get sick, but God remains the strength of our hearts. Amen. So sinabi din ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4, pinapaliwanag niya sa atin, we do not look at the present, no, problems, but we look for the forward, no, doon sa biyaya ng Panginoon. So itong mga bagay na ito, although may mga uncertainties ang present and yung reality na may mga magiging challenges, sickness, difficulties, problems, expected and not expected, wanted and unwanted, darating. Pero again, yan naman ang pagkakataon to show our children not how strong we are, but how reliant we are to God. Yes. No? Yung reliance natin sa Panginoon. Kaya talagang importante yung we pray together to show our children that this is how we handle challenges. We pray together because we believe that God is in control. This is how we handle uncertainties. So yung mga ganong kasanayan na paminsan, alam mo, naalala ko nung maliliit kami kasi every January 31, meron kaming family gathering, no, sa tatay ko, sa side ng yung father ko, mother ko. So nandun kami, no, maliliit kami. Ano yan para bang yan yung oras na ayaw mong dumating nung araw. Kasi magsishare kayo ng verse nyo, testimony nyo. Sa kami lang naman, pamilya. Pero sabi ko nga, nung ngayong may mga anak na rin ako, doon ko na-realize na nagsimula kami na very reluctant, no? Parang, kakainis ito na yun, nakakahiya, no? Ano ba sabihin ko? Parang ganyan, no? Hirap na hirap ka. Tapos later on, it becomes parang more pleasant kasi now you are remembering the goodness of God. Yeah. You've gone through life experiences, yung dating pilit na pilit ka maghanap ng testimony. Ngayon may testimony ka na to share. And ganon din, inaano namin sa mga anak namin yan na nagiging kasanayan. And ang napakagandang bagay doon, you also pray for one another na doon sa mga karanasang ganito, doon natin nakikita na what started as a tradition that you reluctantly uphold, no? Parang ayaw mo nung araw. Pero later on, you see it as something beneficial. So, yan ang mga ilan sa mga paraan that we pass on, no? Itong ating pag-asa para sa ating mga anak, no? That again, we point them to God. At very important yon through the spiritual leadership of the parents, no? As fathers, no? Talagang malaki yung role, ano? Kaya minsan nakakalungkot din, ano, how big the task is and how unprepared and incapable many are because talaga namang lahat incapable, no? Pero yung iba may deliberate incapability nananatili na tayo dun sa forever incapable kasi ayaw nating sanayin yung sarili natin sa mga tamang kasanayan, mga dapat gagawin, ano? Kaya nga ito kagaya namin, no? We are training sa The World Needs a Father. Naniniwala kami that if we impact the fathers, we can impact families and we can impact the next generation. That's right. No? Kaya nga we encourage you not only to listen to the program but also to attend the trainings, become one of our trainers, or kung hindi man trainer, no, ang isa sa biyaya ng training na naranasan ko, I saw this in Davao, I saw this in other trainings as well. Yung bang mga tao na, Pastor,
ipopromote ko ito, okay lang ba? So, hindi man sila yung mag-train, but they open doors. And one training is followed by another training kasi po may continuity because of these people na talagang nagbubukas ng panahon at pagkakataon so that others can be trained as well. Kaya yan po ang advocacy natin. Yan ang ating layunin dito. Hindi lang tayo isang programa na gustong magsabi ng tungkol sa mga impormasyon, kundi meron tayong adhikain. At yan po ay makikita nyo sa The World Needs a Father. Si Pastor Mark, si paring Allison, Pastor Allison, at ang inyong lingkod, ang mga kasama natin, si Pastor Manny, na nakasama natin sa programa, si paring Dennis. Yan po, diyan kami nagkatagpo-tagpo eh. Nag-umpisa na ano lang gusto lang namin matuto. No, gusto lang, hindi naman natin naisip na darating yung panahon, magiging trainer, ngayon meron tayong ganito. So walang ganong kaisipan, but as we obey one step at a time, the Lord led us to such opportunities at here we are now, no? And we encourage you also, no, na humakbang tayo sa isang tamang direksyon. Sabi nga ni Emily Lark, no, one author, sabi niya, a small step in the right direction may be the biggest step you'll ever take in life. No? Hindi baling maliit na hakbang as long as it is in the right direction. And we believe that improvement, personal improvement, is always the right direction. Kaya hindi ho laging madali, hindi laging simple, pero laging kailangan. Kaya we encourage you, no? Magpa-plug muna tayo, sama na natin. Meron tayong Facebook page, The World Needs a Father Philippines Facebook page. Inilalagay natin doon yung mga past trainings and upcoming trainings, theworldneedsafather.com, yung website. Pwede nyo pong puntahan yung locator doon, yung Philippines, and then you can see all the trainings. In fact, we're excited this year dahil yung ating international trainer, si Vian, no? From South Africa, and yung wife niya, si Riet, would be coming over to do trainings here in the Philippines. No? So yung mga dati na hong na-train, we invite you to come back and i-refresh, no, yung mga natutunan, yung mga bago pa lang, you can join. Specifically, we're targeting the north sa Binalonan area, sa south, sa Cebu area, and then if we still have some time, and definitely gagawin din natin to, if not under Vian, but under itong mga local trainers natin, dito po sa Metro Manila, no? Gagawin natin yan. So, kung meron kayong interest dyan, please message us sa The World Needs a Father Philippines Facebook page and let us know how we can help you sa bagay na yan. Okay? So ngayon po, dadako tayo sa ating devotion sa pangunguna po ni Paring Allison. Maraming salamat. Samahan niyo po ako sa atin pong devotional this time. Nais ko lamang po mag-post ng isang question lamang po sa inyo. Meron po ba kayong kwento ng buhay na kung saan ay papaano ba na ipapasa ang, kung meron man kayong nais ipasa, ang takot ho ba o pag-asa ang atin pong naipagkakaloob sa atin pong mga anak? Related po ito sa atin pong passage na babasahin ko po sa inyo mula po sa Jeremiah 29:10 and 11. Madalas po nating pagkunan po ito ng inspirasyon ang aklat po ni Jeremiah, lalo-lalo na po dito sa chapter 29. Babasahin ko po muna ang verse 11 at babalikan ko po yung verse 10. Ganito po ang sinasabi sa ESV. Verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Nung binigay po ito, itong pangakong ito sa Israel, meron pong verse 10 na kailangan po tayo alalahanin sapagkat daglian lamang po natin binabasa yung talata 11, ganito pong sinasabi sa verse 10. For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. Alam niyo po, maganda nating tignan na pag binalikan po natin ang pangyayari po sa kanila, it's only after 70 years. At marahil po,
sila na nakatanggap ng balitang ito ay hindi na po nila naranasan. Hindi na po nila naranasan ang sinabi ng Diyos na ako ang Panginoon. Rather, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Hindi na marahil nila ito naabutan sa marami po sa kanila. Ngunit ang kailangan po natin makita dito that Jeremiah 29:11 is hope is generational. Hindi lamang po ito para sa atin. Ang pangako po ng Diyos ay salinlahi po ito. Ang pangako ng Diyos na bibigyan ng pag-asa ay aabot po ito sa atin pong mga anak, maging sa apo, sa tuhod, ay aabot po ito. Nawa po sa ating pong pamumuhay ay huwag po nating kakalimutan na ang pangako ng Diyos ng pagpapanumbalik ay ipinangako ng Diyos na wawakasan ang pagkakabihag. Ano man po ang bumibihag sa atin ngayon, bisyo, or takot marahil na parang to step out into the future, merong promotion pero you don't want to take hold of the promotion, kaya ko ba ito? Ang Diyos po nagsasabi po sa atin. Nais po natin ipakita na ito sa kalakasan at biyaya ng Diyos ay kakayanin po natin ito, at itong nais natin makita ng ating anak na may pag-asa. Nakikita ko sa mukha ng aking ama, sa kilos niya, he is so confident, not to himself, but to God who has blessed him with these giftings and talents. Makikita rin po natin dito na ang pag-asang tinutukoy ay nagbibigay po, pinapakita at binibigay ang layunin ng Diyos. Sa bawat pangako ng Diyos, may layunin. Hindi po siya nagbibigay ng isang bagay na wala pong purpose. At ang layunin na ito, kaya niya papakawalan at ibabalik sa estado ang kanyang mga hinirang ay sapagkat yun po ang karakter ng Diyos. Nangako siya, tutuparin niya. At yun po ang layunin ng Diyos ay ang siyang mabuting layunin niya na ipinagkakaloob, hindi lamang po sa Israel, kundi maging po sa atin, meron po tayong pangako. Anong pangako ng Diyos? Sabi ng Diyos, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him, along with Jesus, graciously give us all things? Ano po bang pangangailangan ninyo? Ano po ang pangangailangan nyo sa taong ito? Panghawakan po natin ang salita ng Diyos mula po sa Roma, Kapitulo 8, that He will graciously give us all things. Yan po ang salita ng Diyos. Yan po ang ating pag-asa. Okay, maraming salamat paring Allison, at siguro bago tayo magtapos, no, baka meron tayong maiksing encouragement kasi this past episodes we talked about hope. Yeah. So baka meron tayong mga short tips or encouragement just for them to have hope, no, sa gitna ng mga uncertainties. Pastor Mark? Well, ang nalala ko is yung tinuturo natin sa The Word is the Father, that the Father is the tawag namin, the thermostat of the home. Amen. Well, we say that in the context of ang tatay, siya ay nagdadala ng kasiyahan sa bahay. Pero yung kasiyahan kasi konektado sa hope. So, madalas kasi iniisip natin yung lakas dapat ng ating pamilya galing sa nanay. Pero ang paniniwala namin dito sa The Word is the Father, dapat yung tatay yung nagdadala ng kasiyahan. And therefore, yung kanyang attitude ng kasiyahan brings hope. Yeah. And that is why, that is my encouragement to all the fathers, diba? You are the thermostat, diba? You are, sabi nga ni Cassie, yung mentor natin, you are the emotional air conditioning of the house. Yeah. So, pagka you set the tone of joy, happiness, hope, susunod yung pamilya mo. Okay. Thank you. Paring Allison? Ang bagong taon po na may pag-asa ay it's not only about surviving another year. It's about raising a generation that believes life is worth building. Kaya ang sinasabi ko po, kailangan po nating ipinapasa ang pag-asa sa mga susunod na henerasyon. Kapag nangyari kasi ito, ang ibig sabihin ay isinasabuhay natin ang atin pong buhay na pananampalataya sa ating Panginoon.
Okay, maraming salamat. At lagi niyo pong tandaan na, again, we don't present ourselves as perfect fathers, Yes. but as sincere fathers. Yes, No? yes. Kasi yung sincerity means, yes, we are weak, we fail, but we encourage accountability sa iba so that we can move forward with progress. No? Yan ang napakaganda. Kaya maraming salamat sa bawat isa na sumama sa ating pag-aaral. Kay paring Mark, paring Allison, na kasama natin sa episode na ito. Kami po ay nagpapasalamat din sa ating mga kasama dito sa studio, no, na nagbibigay katiyakan na yung programa masubaybayan nyo sa radyo. At ngayon po, itong particular episode na ito ay naka-upload po ito as video sa mga Facebook page at maging sa YouTube. Subaybayan nyo lang po ang inyong mga corresponding stations para po sa kanilang mga uploads para dyan. Ano po? At nagpapasalamat tayo syempre higit sa lahat sa Panginoon na siyang source ng lahat ng kakayahan na ito na magawa natin ang ministeryo yung kanyang pinagkatiwala. Kaya sa lahat ng ito, sa Diyos po ang papuri. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.